James chapter 5, verse 7 and 8. Basahin po natin yung talatang 8. Sabi po ng verse 8, you also be patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Sa Tagalog, dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob dahil nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Diyos po ang magpapala ng kanyang buhay, mabisa at makapangyarihang salita. Ang topic po natin ngayon ay napakadali po nating matandaan sapagkat binigyan ko po ito ng acronym na mismong topic natin. So isulat niyo po yung ating topic, patience. Ibig sabihin ng patience, ano pong tatalakayin natin sa the word patient? Staying strong while waiting long. So ang ating mga puntos na tatalakayin ay galing sa acronym na patience. Kapag kami nag-uusap ng mga pastor at pinag-uusapan po natin ang pagbabalik ng ating Panginoon, lagi po kami nagkakaroon ng updating. Dati lagi natin sinasabing, ang pagbabalik ng Panginoon, the second coming, we are no longer living on the last days, we're living on the last of the last days. Yun ang binabanggit namin. Subalit ngayon, nagkakaroon po ng upgrading. We are no longer living on the last of the last day. We are living on the last minute or moment of our time. That any moment from now, walang nakakatiyak, walang nakakaalam, pero alam natin, any moment from now, pwede nang magkaroon ng second coming. Kaya nga sabi ng Panginoon, be patient. For the coming of the Lord is at hand. Mga kapatid, mga kaibigan, tayong lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon, humanda po tayo. Whether you believe it or not, lahat ng mga signs of the second coming of Christ, nandyan na po lahat. Kumpleto na. At ang pinakahuling tanda na kanyang binanggit sa huling mga araw, bago siya bumalik, ang sabi niya, ipapangaral ang kanyang salita sa buong mundo upang ang lahat ay walang maging dahilan na hindi nila alam ang pagbabalik ng ating Panginoon. So the last sign ng second coming of Christ is the sharing and preaching of the gospel. Sa panahon ngayon ng ating technology, halos lakat ng bansa, lakat ng lahi, lakat ng dila ay inaabot ng ebanghelyo. Maaring kinukumpleto na lamang ang bilang ng mga maliligtas. At kapag nakumpleto yon, handa ka man o hindi ka handa, naniniwala ka man o hindi ka naniniwala, darating ang second coming ni Kristo. Kaya ang malaking challenge sa atin ngayon, handa ka na ba? Any moment na bumalik ang Panginoon because the coming of the Lord is at hand, handa ka na ba? At yan ang tatakayin natin ngayon. The word patience. Biblical patience is not a passive waiting. It is an active trusting while enduring pressure. Pag sinabi natin biblical patience, hindi ito'y nakatambay tayo. Nagpepepetik-petik na wala tayong ginagawa. It is an active trusting while enduring pressure. Ito pa'y isang matibay, matatag, buhay, masiglang pagtitiwala na alam nating malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Hindi niya pinatatagal ang kanyang pagbabalik. Pinatatatag niya tayo sa araw ng kanyang pagbabalik. Isa-isahin natin ang letra ng ating tatalakayin from the topic patience. Staying strong while waiting long. Tingin natin parang napakatagal. Pero hindi po ito pinatatagal.
pinatatatag ka lang ng Panginoon. Simulan po natin ang ating talakayan ng ating pag-aaral. Number 1, doon po sa ating letter P. Okay, bago tayo doon sa letter P, pasimula lamang. Waiting seasons are building seasons. It is not a wasted season. Pakisulat niyo po ito sa inyong mga comment. Waiting seasons are building seasons. It is not a wasted season. Habang tayong lakat ay naghihintay sa napakalapit na pagbabalik ng Diyos, pinatatatag ka, pinatitibay ka, pinatatapang ka, at pinamumunga tayo sa kanyang pagbabalik upang marami po tayong madala na mga kaluluwa, kapamilya, kamag-anak, kakilala na pagharian ng Panginoon. It is not a wasted season. Ang problema po natin, ang gusto nating lagi madaling maging faithful kapag mabilis ang blessing. Pero pag nadidelayed, nadidenied, at silent si God, doon na susubok ang tunay nating pananampalataya. Kaya ang challenge sa atin ni Santiago, be patient. Establish your heart. Hindi niya sinabing complain pa more. Hindi niya sinabing quit now. Hindi niya sinabing escape the process. Ang sinasabi sa atin ni Santiago sa kanyang pagbabalik ng Panginoon, stay, stand, and strengthen our heart. Kaya kapatid, kaibigan, habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon, stay, stand, and strengthen our heart. Simulan po natin ang una nating puntos sa ating pong tinatalakay na patience. From the word letter P, persistent waiting. Ang ibig sabihin ng persistent waiting, hindi dapat tayo maging quitter. Wala dapat quitter season na habang hinihintay natin ang napakalapit na pagbabalik ng Panginoon, ito yung unang katangian natin dapat taglayin. Persistent in our waiting. Tulad ng isang magsasaka. Ito yung ginamit ni Santiago sa James chapter 5. Tulad ng isang magsasaka, matyagang niyang hinihintay ang unang ulan. Matyagang binubungkal ang kanyang lupa. Itinatanim ang kanyang binhi. At hinihintay na tumubo ang kanyang pinataniman. At sabi nga natin, rain or shine, naghihintay siya ng bunga. The farmer does not rush the soil. Hindi siya umaalis sa kanyang sakahan kahit parang tila walang resulta yung kanyang itinatanim. Bakit? Sapagkat naiintindihan niya that process precedes produce. Again, process precedes produce. Ang ibig sabihin, bago dumating yung ani na kanyang itanim, talagang kailangan niyang matutong maghintay. Katulad po nating lahat. Sinabi na ng Panginoon, be patient. Establish your heart. For the Lord coming is at hand. Habang tayo naghihintay, kailangan maging matatag, maging matyaga, at maging matapang po tayong lahat. Sa buhay ng isang tao, lalo na sa ating mananampalataya, take note, walang instant maturity. Lahat dumadating sa proseso. Walang ipinanganak na mature kagad. Lahat nagsisimula sa pagiging sanggol. Nagiging bata, binata, hanggang siya kayo mag-mature. Wala pong pinanganak na mature na kagad. Meron lang isa sa Bible exempted. Si Adan. Pero ang lahat ng mga sumunod kay Adan ay dumaan na tinatag nating process precedes produce. Bago talaga mag-mature ang lahat ng bagay, may proseso. Even sa ating calling, walang shortcut sa ating calling. Walang shortcut sa pagbabago. Ang lakat ng bagay ay dumadaan sa tinatawag po nating proseso. Alam niyo kung anong ibig sabihin yan? Hindi pa tapos si God sa atin.
Kaya dapat din tayong maging matatag, maging matapang, at maging matapat na sumusunod na ginagawa ang kanyang pinagagawa. So point number 1 about patience, be persistent. Waiting is not wasting when God is working. Take note, pakisulat sa inyong mga comment section. Waiting is not wasting when God is working. Ang ating paghihintay sa ating Panginoon kailanman ay hindi nasasayang. Sapagkat alam natin, sa gitna ng ating paghihintay, walang tigil na gumagawa ang Diyos sa buhay natin. Na patuloy tayong pinatatatag, pinatitibay, pinatatapang, at pinalalago, pinamumunga sa ating paglilingkod. Tama o may tama? So point number 1, persistent in waiting. Number 2, letter A, anchored in hope. Anong ibig sabihin ng anchored in hope? Hindi ito wishful thinking. Hindi ito isang pangarap na walang katotohanan. Ito isang pangarap o pag-asa na nakakapit sa salita ng Diyos. Patience is anchored on hope, not on hype. Ang ibig sabihin yan, hindi tayo umaasa sa ating pakiramdam. Ang ating pag-asa ay nakaangkla, nakakapit, nakabaon, nakatayo sa katapatan ng ating Diyos. Kaya habang tayo naghihintay, alam nating lahat na hindi ito isang wishful thinking. Isa itong matibay, matatag na pag-asa sapagkat ang kinakapitan natin, tinatayuan natin, tinitindigan natin ay ang katapatan ng Diyos. Although waiting is uncomfortable, hindi ka na kadaling maghintay. Siguro last February 14, maraming naghintay. Maraming na late. At hindi madaling maghintay. It's uncomfortable. Pero may warning. Sa lahat ng mga naghihintay, tayo po, mga naghihintay, take note, impatience creates Ismaels. Anong ibig sabihin niya? Natatandaan niyo ba si Abraham? Nang pangakuan ng Diyos na, Abraham, magkakaanak ka at ang anak mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at buhangin sa dalampasigan. Sinampalatayanan yon ni Abraham, anchored in hope, na yung kanyang pag-asa, pananampalataya ay talagang ikinapit niya sa pangako at katapatan ng Diyos. Pero ano nangyari? Si Sarah na kanyang asawa, nainip. At dahil nainip si Sarah, instead na hintayin niya yung pangako, the son of promise, na ipinangako ng Diyos sa kanila, nagmadali. At sa kanyang pagmamadali, ibinigay niya yung kanyang katulong, si Hagar. At itong pinasipingan kay Abraham at nagkaroon siya ng isang anak na ang pangalan ay Ismael. Ang anak sa pagkakaalipin. At anong nangyari? Hanggang ngayon, itong mga Ismaelites na ito ay kalaban ng bansang Israel na laki ni Isaac. So take note, impatience will create our Ismaels. Ang mga Ismael na yan ang magiging kalaban mong mortal sa iyong buhay. Kaya tinuturuan po tayong maging patient, anchored in hope, anchored in God's faithfulness. Tension is not punishment. It is just a preparation. Totoo na mahirap maghintay. Marami tayong pagdadaanan. Pwede tayong mainit, pwede tayong mabagot, pwede tayong mamroblema. But still, panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Hindi tayo humahawak sa isang hangin, sa isang pangako, sa isang wishful thinking. Ang pinangahawakan po natin ay ang pangako ng Diyos. Heaven and earth will pass away, but the word of God will never pass away. Nangako ang Diyos sa atin na ikaw at ang buong mong pamilya ililigtas niya. Panghawakan mo yun.
Nangako ang Diyos natin that God will provide all our needs. Panghawakan mo yun. Nangako ang Diyos natin that by His stripe we are healed. Panghawakan natin yan. There are 366 promises in the Bible. Panghawakan mo yan. So ang ating pag-asa ay nakakapit, nakaangkla, nakatindig at nakatayo. Hindi sa mundo, hindi sa tao, sa pangako ng Diyos. So point number 2 when it comes to patience, be anchored in God's faithfulness. Magbabago ang lahat. Lilipas ang lahat. Pero ang pangako ng Diyos, mananatiling tapat. Kaya ang mga pangakong pinangahawakan mo, hawakan mo lang. In God's perfect timing, matutupad ang lahat ng pangako sa iyo ng Panginoon. If you believe that, type, Amen. The third and final, tatlo lamang ang ating tatalakayin ngayon. Time trust. Anong ibig sabihin ng time trust? God's clock, not our clock. Magtiwala tayo sa timing ng Panginoon, hindi sa sarili nating timing. Anong sabi ng Ecclesiastes 3:11? God made all things beautiful in His time. God is never late. We are just early. Ang problema kasi natin, gusto natin harvest without season. God is always in His perfect time. Huwag nating madaliin. Huwag tayong mainip. Because God is always on time. He is never late. Minsan napapaaga lang tayo. Take note, delay is not God's denial. Hindi kumo sa ating time clock ay nadidelay ay dinideny tayo ng Diyos. Iba yung time clock natin, iba yung time clock ng Diyos. And take note, God's timing is God's language. Mahalaga sa Diyos ang timing. Yung kasi ang tinig ng Panginoon. Alam niyo ba tayo nagmamadali? Katulad ni Abraham, katulad ni Sarah, ngayon pinoproblema na lang ang mga Ismailite, na yun ang naging kalaban ng buong bansang Israel. Kaya kapag nagmadali ka, ang resulta niyan, magkakaroon ka ng Ismael sa buhay mo. Buong na yung impatience at yan ang magiging problema mo. So wag natin pagpilitan yung ating time clock. Wag tayong mag-set ng sarili nating oras. Panghawakan natin yung oras ng Diyos. Why do we rush all the time? Bakit tayo nagmamadali? Because of fear of being left behind. Akala natin maiiwan tayo. Gusto mo kagad promoted ka, gusto mo kagad graduate ka, gusto mo kagad increase ka. Gusto natin instant and instant kasi natatakot tayo ma-left behind. Gusto mo magkaroon ka na kagad ng boyfriend, 10 years old ka pa lang. Gusto mo magkaroon ka na kagad ng asawa, wala ka pa naman trabaho, hindi ka pa financially stable. Gusto mo maging pastor tayo kagad, hindi ka pa nga marunong sumunod. God's delay is not God's denial. Hintayin mo yung God's clock, not our clock. We rush because we are fear of being left behind. We rush because we compare season. Kinukumpara kasi natin sa ibang tao. And we rush because we doubt God's calendar. Akala natin ang Diyos ay nalilate na. Hindi po nalilate ang Diyos. He's always on time and never late. Take note. Patience, trust God's clock, not our watch. Kapag nagkaroon tayo, kaya nasabi ng Bible, be patient. Establish your heart. Kaya ito tinuturo sa atin, huwag tayong magmadali. Be patient. At pag sinabi natin patient, we are trusting God's clock, not our watch. Manalangin ka, hindi mo pa nga pinagpipray. Sumagot ka kagad, hindi palpak. Hindi mo pa pinagpray, nanligaw ka kagad, di palpak.
Hindi mo pa pinagpipay, nagtrabaho ka agad, palpak. Dapat talagang be patient. Iluhod mo muna ng iluhod. Alagaan mo sa panalangin. Delay is not denial. It is a divine timing. Tama o may tama? I-summarize po natin yung first three letter na tinalakay natin ngayon from the word patient. Letter P, persistent in waiting. Nang ibig sabihin, hindi quitter. Tingin natin tumatagal. Hindi tumatagal. Pinatatatag ka lang. Kaya wala pa yung kotse mo, wala ka pa namang driver's license. Kaya wala pa yung kotse mo, hindi ka pa nga marunong mag-drive. Kaya wala pa yung kotse mo, wala ka pa nga garahe. So, be persistent in waiting. Kaya hindi ka pa napopromote, hindi ka pa naman marunong sumunod at magpasako. Letter A, anchored in hope. Meaning, hindi ito wishful thinking. Hindi tayo umaasa sa ayuda, sa politika, sa mundo at sa tao. Ang inaasahan natin ay ang Diyos na tapat. Na kapag nagsalita ang Diyos at nangako ang Diyos, tutuparin niya yan. And lastly, time trust. God's clock, not our clock. Huwag tayong magmadali. Huwag tayong mainit. Hintayin natin yung perfect timing ng ating Panginoon. So, challenge sa ating lahat. Sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon, ano man yung hinihingi mo sa Diyos, ano man yung pinagpipray mo kay Diyos na parang, Lord, ang tagal ang bagal naman, naiinip na ako. Ito challenge ko po sa inyo. Number one, you are not stuck. You are being strengthened. Hindi ka nakatenga. Piling mo, parang nakalimutan na ata ako ng Diyos, napabayaan na ata ako ng Diyos. Hindi na ata ako dinidinig ng Diyos. Hindi po. You are not stuck. You are just being strengthened. Pinalalakas ka lang ng Lord. Number two, you're not delayed. You are just being developed. So hindi ka nalilate. Minamature ka pa lang ng Diyos. So dalawang bagay ang hamon ko po sa lakat ng mga may hinihingi sa Panginoon. Sa lakat ng may mga pangakong pinangahawakan niyo, tila ang parang tingin mo yung nadidelay na, tumatagal na, naiinip ka na. Point number one, you are not stuck. You are just being strengthened. Number two, you are not delayed. You are just being developed. So, ang challenge natin, final challenge natin, stop checking your clock. But start trusting God's clock. Huwag na ho tayong tumingin sa oras natin. Magtiwala ka sa oras ng Diyos. Because our God is an omnipotent, omniscient, all-powerful, all-knowing God. Magtiwala ka. Yung hinihingi mo, darating sa tamang oras at tamang panahon. So bilang pagbabakas sa ating Wise Up, patience, staying strong while waiting long. Patience is faith, refusing to panic. Yan ang ibig sabihin ng patience. Isang pananampalataya na matatag, matyaga, matapang, matibay, matapat, sumusunod, naglilingkod, at hindi nagpapanik. Dahil alam niya God is in control. Waiting seasons are training seasons. God's delay are never empty. They are full of purposes. Strong faith is built in silent season. Stay planted. Stay patient. And stay expectant. Your harvest is coming.
Kapatid, kaibigan, kung ikay pinagpala ng salita ng Diyos, naiinip ka na, magkukwit ka na, nawawalan ka na ng pag-asa, susuko ka na, kapatid, lapit tayo kay Lord. Hindi siya nadidelay. God never late. He's always on time. Magtiwala ka lang. Sabi mo lang, Panginoong Yesus, patawad po sa pagiging impatient ko. Patawad po sa piling na nakalimutan mo na ako. Patawad po sa pagsusuway ko sa iyo. Sa oras pong ito, tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas. Maghari ka. Baguhin mo po ako. Bigyan mo ko ng pagtsatsaga. At sa aking pagtsatsaga, katapatan. Na habang ako naghihintay, matapat akong susunod, maglilingkod, magtitiwala, at magpapagamit sa iyo. Knowing that our God is a faithful God. Salamat, Panginoon, sa iyong kaligtasan, sa iyong pagmamahal, pagpapala at pagbabago sa pangalan ni Jesus. Kapatid, kaibigan, kung ikaw ay sumunod sa ating panalangin, congratulations. You are now a new creation. The old has gone, the new has come. Isa ka ng binagong nilalang ng Diyos. But this is not the end. This is just the beginning. Kaya kapatid, kung nais mong patuloy kang maipanalangin, meron kaming prayer house. Kung gusto mong patuloy makinig, mag-aral ng salita ng Diyos, meron tayong house church. Once a week, 30 minutes lang, pwedeng online, pwedeng on-site. Sa ating comment section, lagay mo lang ang complete name, address, contact number, kukonek kami sa inyo. Nandito po kami para maglingkod sa inyo. Manalangin tayo sapagkat naniniwala tong there is power in prayer. Mag-aral tayo ng salita niyo sapagkat alam natin ang salita ng Diyos ay napakamakapangyarihan na magdadala sa atin sa tunay na pagbabago. Maraming salamat po sa inyong lahat. At bago po tayo magwakas, nais po nating batiin ang lahat ng mga may birthday ngayon. Kahapon, February 16, birthday po ng ating pinakamamahal, ang ating best friend, Kuya Bet Gordula mula sa New Zealand. Kuya Bet, happy birthday po. At siyempre po, isa sa mga faithful follower ng ating GMB na talagang napaka-active niyang mag-comment, mag-like, at mag-follow at mag-share. Nais po nating batiin. Ngayong 17, birthday po ni Nanay Nenita Magalong. Nanay Nenita Magalong, maraming salamat po. Nais din po nating batiin, wedding anniversary ni Kuya Vic at ni Ate Del Capapi. Kuya Vic, Ate Del, happy wedding anniversary po. At siyempre, wedding anniversary din ni Kuya John Paul and Ate Shermaine. So maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat. Because you make all things beautiful in your time. Dalangin namin si Kuya Beth, Nani Ninita sa kalakarawan, Lord, I pray and I speak, declare, an open heaven. Hayaan mo ang rumaragasang pagpapala ay dumaloy po sa buhay ni Kuya Beth na Nanay Ninita sa kanilang kaarawan. At Lord, abutin mo yung kanilang mga heart desire, kalusugan, kalakasan, kapayapaan, katapatan, tagumpay ng kanyang pamilya, ng kanilang negosyo at ng kanilang ministeryo. Lord, maging po sa wedding anniversary ni Kuya Vic, Ate Del, Kuya John Paul at Sir Lord, pagpalain niyo po ang mga couples na ito. Maging matatag, maging matibay, maging matapat, kasamang nagkakaisang maglilingkod sa iyo, kasama ng kanilang pamilya. Lord, bless them. Magkaroon ito ng tinatawag naming breakthrough sa pamilya nila. Panginoon, sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala namin si Kuya Beth, Nanay Ninita, Kuya Vic, Ate Del, at maging si Kuya John Paul at si Ate Shermaine. Panginoon, dalangin din po namin lahat ng mga kapatid namin may sakit karamdaman ngayon. Lord, si Bishop Carding na nahulog, sa pangalan ni Jesus, Lord, dalangin namin complete healing and recovery sa kanya. Pastor Noemi, Christian Grace, si Moses, Lord, si Ate Del sa kanyang tuhod, ang nanay at tatay po ni Morales,
Lord, si Ninang Auring, Nanay Lita, Ate Malu, Lord, si Ate Helen, Lord, si Ate Laarni, ang kanyang anak, at Lord, maging si Ate Josephine Quintero, Lord, maging po si Kuya Bet, yung apo nila, Lord, sa pangalan po ni Jesus. Iunat mo yung mapagpalat, makapangyarihan kami. Lord, maging po si Matt na anak po ni Kuya Freddy, Lord, iunat mo yung mapagpalang kamay at hawakan mo mga katawang panlupa ng mga taong ito at maranasan nila ang kumpletong himala ng kagalingan, kalakasan at kalusugan. Lord, maging sa lahat ng mga live viewers namin, sino man may mga sakit kayo, Father, right now, in the name of Jesus, touch them. And let the healing power of God minister to them in Jesus' name. Receive the divine healing, health, and strength na galing sa Panginoon. Lord, dalangin din po namin si Nanay Clara na kinuha mo na po, Lord, magkaroon kami ng funeral service. At gamitin mo ito, Panginoon, para maging daan upang salita mo'y mahayag at matanggap ng maraming tao. Salamat po, Diyos, sa iyo ang aming papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kaibigan, bukas itutuloy po natin yung ating topic na patience. Being strong while waiting long. Huwag kayong mawawala bukas. At siyempre, mamayang gabi po, 8 p.m., meron tayong core meeting para sa ating mga leaders, para sa mga update ng ating simbahan. At mamayang hapon po, 2:00, simula po ng aking Bible schooling, doon po sa aking God's willing sa ating masteral degree. Sapagkat pinag-aaral po tayo ngayon in preparation sa pagtuturo sa Bible school. And I believe preparation din ito para sa aking pagmimisyon. Again, ito po ang inyong kaibigan. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Efren Adado, na nagsasabing, do not stop when you are tired. Stop when you are done. Always aspire to inspire before we expire. Take note, God is too good to do evil, and God is too wise to make mistake. Maraming salamat po sa inyong lahat. To God be the glory. Shalom. Shalom.